Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 2, 2026, Sabado sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 13, verses 44 to 52. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, inatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon. Dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hiniram para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Unang Sabado ng buwan ng Mayo at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pagninilay sa mga gawa ng mga apostol sa ating pong unang pagbasa. Kung saan ay narinig natin ang pagtanggi ng mga Hudyo kay na Pablo at Bernabe na dapat sanay at nais naman talaga na sila ang unang mapagpahayagan, pero sadyang sila po ay tinanggihan, kaya't sinabi ni na Pablo na sa mga hintil sila magpapahayag. At maraming mga hintil ang nanalig at sumampalataya sa mabuting balita na kanilang ipinahayag at pananampalataya kay Kristo. Magandang mapagtuunan din natin ng pansin, baka sa mga pagkakataon na tayo po ay masyadong apektado sa mga tao na ayaw makinig sa atin, lalo tigit sa pagpapahayag natin ng mabuting balita, ng katotohanan, na huwag natin aksayahin ang ating panahon sa kanila, kundi pumunta tayo sa iba pang lugar, sa iba pang tao na maaring mapagpahayagan at kumbaga mag-benefit sa ating pong ipapahayag. Dahil ito naman talaga ay gawain ng Diyos, tayo po ay inuutusan lamang na magpahayag yung katotohanan na may mga lugar na hindi ka pakikinggan, may mga lugar na hindi ka tatanggapin, pero tandaan mo, meron ding lugar na tatanggap sa iyo. So, yun na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Minsan talagang dala-dala natin lagi at dinadamdam natin ng maigi to the point na hindi na tayo usad sa ating misyon dahil isip tayo ng isip sa mga taong nang reject sa atin. So tandaan mo, hindi kawalan sa iyo kung hindi ka nila tanggapin, bagkus ay malaking kawalan sa kanila yung hindi ka nila kilalanin at pakinggan. Basta't malinaw sa atin na ang ating ipinapahayag ay hindi naman ang ating mga sarili, kundi ito ay mula sa ating Panginoon. Para sa kaligtasan, para sa kapayapaan at kaginawahan ng bawat isa. Kaya nawa po sa Sabadong ito, panibagong buwan tayo, sa tulong nawa ng Mahal na Birheng Maria ay atin pong
mapagnilayan ng mabuti. No? Katulad ni Maria, isa puso natin ang ating pong mga naririnig at nawa magabayan tayo at masamahan ng mahal na Birhen. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.